Welcome to Tagalog Bible Voice, Leviticus chapter 23. Kaibigan, dito sa chapter na ito, parang binigay ni God ang calendar ng Israel. Pero hindi lang basta dates, kundi mga special days na puno ng meaning. Parang spiritual schedule nila for the whole year. Nagsimula sa pinaka-regular, ang Sabbath. Every seventh day, pahinga. Walang trabaho, time ito para kay God. Parang weekly reset button. Kahit gaano ka ka-busy, kailangan mong huminto. Tapos, pumasok na ang mga yearly feasts. Una ang Passover. Ginaganap ito sa ika-14 na araw ng unang buwan. Ito yung pag-alala nila kung paano sila iniligtas ni God sa Egypt, parang anniversary ng freedom nila. Kasunod nito ang Feast of Unleavened Bread. 7 araw silang kakain ng tinapay na walang lebadura. Bakit walang lebadura? Kasi ito ay simbolo ng pagmamadali. Noon, wala silang time magpaalsa ng tinapay habang umaalis sa Egypt. Parang sinasabi, minsan, kailangan mong umalis agad sa lumang buhay. Sa unang araw at ika-7 araw ng feast, may sacred assembly. Walang trabaho, focus kay God. Next, ang offering ng first fruits. Kapag nagsimula na silang mag-ani, kukuha sila ng unang bunga at ialay kay God. Parang ganito, bago mo i-enjoy ang sweldo mo, inuuna mo muna si God. Ibinibigay mo ang first, hindi yung tira. May kasamang handog, tupa na walang kapintasan, grain offering at wine offering. Complete package. Pagkatapos nito, bibilang sila ng 7 linggo, 49 days. At sa ika-50 araw ang Feast of Weeks, Pentecost. Dito naman, nag-aalay sila ng tinapay na may lebadura, 2 loaf. Interesting, no? Dati bawal ang lebadura, ngayon kasama na. Ipinapakita na iba-iba ang meaning ng bawat feast. May kasama ulit itong animal sacrifices at sacred assembly, walang trabaho. At eto kaibigan, maganda ulit na paalala. Habang nag-aani sila, huwag ubusin ang harvest, mag-iwan para sa may hirap at dayuhan. Parang siningit ulit ni God ang compassion sa gitna ng celebration. Next, pumasok tayo sa ika-7 buwan. Dito sunod-sunod ang special days. Una ang Feast of Trumpets. Sa unang araw ng buwan, may tunog ng trumpeta. Parang announcement, parang wake-up call. Sacred day, walang trabaho. Parang sinasabi, hoy, gumising ka. Remember God. Tapos ang Day of Atonement, isa sa pinakaseryoso. Sa ika-10 araw, dito mag-aayuno sila at magpapakumbaba. Walang trabaho. Ito yung araw ng paghingi ng tawad sa kasalanan. At may warning, kung hindi ka makiisa, cut off ka. Ganun kaseryoso. Parang annual deep cleaning ng puso, hindi lang surface, kundi talagang linis sa loob. Pagkatapos nito ang Feast of Booths o Tabernacles, 7 araw silang titira sa mga pansamantalang kubo. Bakit? Para maalala nila na noong nasa wilderness sila, wala silang permanenteng bahay, umaasa lang sila kay God. Parang camping, pero may spiritual meaning. Magdiriwang sila, may offerings bawat araw, may sacred assemblies sa 1st at 8th day. At habang ginagawa nila ito, hahawak sila ng mga sanga at magre-rejoice sa harap ni God. Masaya ito, hindi lang solemn. Parang sinasabi, ang buhay kasama si God, hindi lang seryoso, may saya rin. Interesting fact, kaibigan, ang buong chapter na ito ay parang rhythm ng buhay. May work, may rest, may remembrance, may repentance, at may celebration. Hindi puro trabaho, hindi rin puro saya. Balanced. Sa dulo, pinaalala ulit ni God na ang lahat ng ito ay bukod pa sa regular offerings at personal vows nila. So ano ang takeaway natin? Ang buhay natin dapat may rhythm kasama si God. May time para huminto, may time para magpasalamat first fruits, may time para maglilinis ng atonement, at may time para mag-celebrate. Parang music, kung walang rhythm, magulo. Pero kung tama ang timing, ang ganda pakinggan. At siguro tanong sa atin, may space ba si God sa calendar ng buhay natin? Dahan-dahan lang kaibigan, sabay nating inaayos ang rhythm ng puso natin.